So itong si Mariel nagpag-Glutadrip sa Senado. Of all places naman, Miss Mariel, bakit? Hindi ba pwede sa bahay niyo or sa isang clinic? Bakit dun pa? Ano pag-iinarte yan? Ang alam ko po may video si Miss Mariel ng pagpapag-Glutadrip and laman siya ng balita. So parang, is it proper to conduct that Glutadrip in the Senate? Talaga? So parang ang pangit tuloy, no? Kasi si Senator Robin, kahit paano hinahangaan natin, number one senator nga po yan. And gusto nga niya ng charter change, kaso mo, just like Robin, and just like me, hindi rin ako nagtitiwala sa mga gusto ngayong magbago ng konstitusyon natin kasi mga sawa at mga kurakot ang gustong magbago niyan, magiging pabor sa kanila yan. Wala tayong tiwala sa mga politiko nagpupush ngayon ng PI, People's Initiative, tapos politiko o nagpupush. Dapat politicians initiative na yon. Namimili pa ng pirma, di ba? So hindi po talaga katiwa-tiwala na baguhin ang ating constitution ngayon. Senator Robin is one of the advocates po ng pagpapalit ng constitution kasi lumang-luma na nga po yan. Hindi na applicable sa panahon natin ang 1987 constitution or Cory Constitution, mga tetkuya. Ngayon, okay naman so far si Senator Robin sa mata ng mga Pilipino. Ito namang si Mariel nagpaturok. Although hindi naman siya dapat big deal, 'di ba? Kaya lang nag-live si Miss Mariel. Medyo bad taste in the mouth nga rin. Kung bakit doon pa kinandak yung kanyang Glutadrip. Of all places, pwede naman yung home service, pwede naman yan sa clinic mismo ng mga Glutadrip na nagpo-promote ng mga pampaputi na yan, pampafresh na yan, bakit sa Senado pa? So, panoorin po natin ang video, mga ate at kuya, at tingnan natin kung sumagot dito si Miss Mariel, puntahan natin yung kanyang well, kung ikukumpara naman to sa ginagawa ni Sisa, hindi naman to offensive. Tsaka hindi naman politiko si Miss Mariel, no? Medyo parang ano lang din. Okay, kung masyado tayong maarte, kung masyado tayong Karen, baka ma-offend tayo sa ginawa ni Mariel. Pero mas nakaka-offend naman yung laging may nananalo sa loto. Six times nang may nanalo ngayong February, is that right? Hindi tumitigil. Eh paano? Tahimik na ulit ang Senado. Ngayon si Miss Mariel nakahanap ng katapat in the guise of Snow White, si Senator Snow White, galit na galit or nag-react nga po dito sa ginawa ni Miss Mariel na pagpapaturok ng gluta sa Senate. Okay, let's play the video, mga dad kuya. And hindi na bago ang sesyon sa Senado pero kakaibang sesyon ang ginawa ng aktres na si Mariel Padilla. Nagpag-Glutadrip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos umano ito, sabi ng ilan, kaya nagsorry agad si Senator Robin Padilla. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Ito ang viral video ngayon sa social media kung saan ipinakita ni TV host actress Mariel Padilla ang kanyang gluta o glutathione drip session sa loob ng Senado. Nag-post din siya na nakaturok sa kanyang gluta habang nasa loob ng opisina kasamang kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Miyerkules. Nasa Senado ang TV host actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Drip anywhere raw ang motto ni Mariel. Malilate raw siya sa appointment sa klinik kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Mariel ang ani ay maraming benepisyo ng gluta, gaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Pero hindi nagustuhan ng netizen ang gluta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. Burado na ang post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumanggi muna ang aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging issue pa ang ginawa ng asawa. Pero nanghingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ng kanyang asawa na bastusin ng Senado. Hilig lang daw talaga ni Mariel na i-promote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Nauuso sa Pinoy ang pagtuturok ng gluta na karaniwang ginagamit ng mga gustong magpaputi, gustong pabagali ng pagtanda at pang multivitamins. Nauna nang nagbabala ang Department of Health dyan. Kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay kaya dapat hinay-hinay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Okay, so nag-attempt din ako mga ate at kuya na magpa-ganyan, magpa-gluta or ano tawag yun? Yung mga vitamins na yan, collagen and whatnot, na diretso na rin sa ugat, intravenous. Hindi ko hiyang, hindi ko feel. And I guess, ano, paputi naman ako, okay na, no? Pwede na yun. Above average naman na yung kaputian ko. So, yun lang naman yung reason pala ni Miss Mariel. Siya ay malilate daw sa appointment sa clinic. So, doon na lang ginawa sa Senate. Iba tayo, yabang-yabang ni Mar. Binura naman na niya. Naku, tutuusin, it's not big of a deal. At hindi na raw ginalang yung Senado, yung 'di ba, yung premise and whatnot. Yung lugar, bakit daw dun gawin? Ay bakit naghubad baga si Mariel? Nagtanggal baga ng panty or tumambling baga or nagsuot ng see-through? Well, nakakatakot po kasi hindi po kasi lahat ay open-minded sa mga IV drip na yan, sa mga intravenous turok-turok. And there's 'di ba, may karayom na involved sa ganap. So, marami naman pong may fear sa needles, 'di ba? So, siguro nga wala namang iilan lang naman ang malakas ang loob magpa ganyan. Even ay takot ako, no, kaya hindi ko na nga tinuloy yung mga ganyan-ganyan ko. Tsaka sayang din ang pera, mahal din yan mga ate at kuya, eh. It ranges from 600 to 800 pesos per drip. Maybe more, yung iba kasi libo, 1,500, depende sa klase siguro. So, ganyan. And also yung nasabi, pwede daw makasira ng kidney. Yun din yung iniisip ko, wag na lang. Okay naman na ang kulay ko, huwag na. Ay, si na Miss Mariel nga, to maintain your beauty, your health, your wellness, whatever. Nakaka-healthy yan ng bone din daw, at saka ng mga nails, at saka buhok. So, ginagawa nila. O, si Miss Mariel kasi, kumbaga parang, hindi lahat walang takot sa karayom, di ba? Ganon. O, ako, go push. Ganito ako mag-maintain ng ganda, kaya ako ay ano pa rin, blooming, fresh, hindi kulubot, hindi katulad ng iba. Ngayon, hindi na daw iginalang yung premise ng Senado. Well, kagalang-galang ba ang Senado, mga ate at kuya? Di ba parang crocodile farm lang din yan? Ito, nag-react na si Snow White of all the senators. Snow White talaga. Nakaka-bother lang dahil yung IV procedure, sandali. Iusog ko lang. Ayan. Kasi nga hindi pa approve ng DOH nga raw, di ba? Yung lahat ng mga ganyan. So, ayan. O, si Nancy Binay na hindi naapakaputi, nag-react talaga. Oh. Oh. Nakaka-bother lang dahil yung IV, sabi ni Nancy Binay, basahin ko mga ate at kuya. Yung IV procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic. And to make it more complicated, yung Glutadrip ay na-declare na mismo ng DOH na unsafe, banned ng FDA, Food and Drug Administration, ibig sabihin, and was administered outside or tinurok outside the clinic without the proper medical advice from a licensed health professional. Siguro naman na nag-drip kay Miss Mariel niyan ay may kaalaman like nurse or kung sino mga assistant niya, di ba? So, nababahala talaga. Oh. Kung sakop ng jurisdiksyon ng komite dahil hindi naman miyembro sa Senado si Rodriguez Mariel, dapat pa rin itong tingnan dahil nakaapekto sa integridad at reputasyon ng Senado. Kung nagagawa daw yung mga Glutadrip na naaapektuhan daw ang kanilang integridad at reputasyon, ang tanong, magandang reputasyon ng Senado? Yan gagastos ng malaki ang gobyerno natin. Kitang-kita kapag nasa EDSA kayo mga ate at kuya from, halimbawa, nasa bandang na kayo, Magallanes, Makati, no? Or somewhere in Sucat, ganyan. Basta paglagpas nyo ng part ng airport na nasa EDSA kayo, EDSA pa rin ba yan? Or South Superhighway? I don't know what you call it, maybe South Superhighway. Makikita nyo yung building ng Senate dyan kasi nasa BGC yan bago, malapit ng mayari. Ganda-ganda ng state of the art yung building nila. O, Diyos ko po, gumastos ang gobyerno ng pagkalaki-laki, tapos ang mga senador ngayon, kung mag-imbestiga. Huwag nyo na intindihin yung mga gluta-gluta na yan. Hindi naman, Diyos ko, mapapahiya ba kayo dahil hindi nyo napigilan? Dahil masama sa katawan ng Glutadrip, marami pa rin gumagawa niya. Wala naman kami narinig na na nangisay after ng Glutadrip. Wala namang na paralyze or nategi. So far, marami ng clinic na ganyan. Kahit hindi approved ng DOH, bahala sila kung makaramdam sila ng bone loss or what. Panghihina, panginginig, pamamaga, allergies or allergic reaction. Di problema nila yon.
Oh, hindi naman big of a deal din yan sa Senate, Mat at Kuya. Inappropriate, unethical maybe, pero makakabawas sa integridad at reputasyon, I don't think so. Ituloy yung investigasyon nyo sa sa Lotto. Yan ang mahirap sa inyo, tapos tinututukan nyo si Kiboloy. Oh, namomroblema kayo dyan sa, Diyos ko, pinalalaki nyo. Oh, tapos gusto nyo investigahan si Kiboloy. Oh, ano naman ang magiging batas na, 'di ba in aid of legislation, lagi sinasabing ganyan. Ano naman magagawa niyong batas para pagkatapos ng Senate investigation kay Kiboloy, no? Ano ba ang Senado, hawak na sa leeg ni ahas? Napuluputan na kayo ng ahas? Or talbog na kayo ni Tambalolo? Unahin niyo yung mga dapat niyong gawin. Anyway, karapatan naman ng mga senador na mag-react diyan sa IV drip na iyan. Ito naman kasi si Mariel, pasaway rin eh. Well, marami naman ang ganap ang mag-asawang Robin at Mariel, di ba, Senator Robin? One time nga, nagla-live sila, lumabas ang putotoy si Robin. Anong gusto niyo makita? Karayom ni Mariel o putotoy ni Sir Robin? Paki-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.